Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. I'm here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Ayan, thank you, Lord. God is good all the time. All the time, God is good. Ayan, praise the Lord. Isang pinagpalang gabi, araw, tanghali po sa ating lahat. Wini-welcome ko po kayo sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Church. From Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo mga kapatid. At ako nga po muli ang inyong lingkod, si Snowy Montoya of Jesus Comfy Church. Ayan, every Wednesday po tayo mga kapatid. At for our Thursday OPM, nandiyan si Brother Yuge Espiritu at si Brother Jonard naman para sa ating Friday OPM. Praise the Lord! Ayan, thank you Lord mga kapatid for joining us tonight. I'm so glad that you are here. Tell me in the comment section mga kapatid, where are you watching from? Ayan. At syempre, huwag po natin kalilimutan ang ating digital evangelism. Ayan, i-share po natin mga kapatid ang ating live para marami po tayong maabot at makarinig ng mensahe ng ating Panginoon. Maraming salamat sa buhay niyo mga kapatid, no? Sa patuloy na nagtatag, sa mga nag-share, sa mga nagme-mention ng kanilang mga loved ones. Praise the Lord sa buhay nyo. Thank you Lord at binabati natin ang ating mga kapatid na maaga. Ayan, sa mga early birds. Hello Mami Ading, isang pinagpalang gabi sa iyo Mi. Ayan, at syempre sa aking Mami Beng, Daddy Steve. Ayan, sa aking buong family. Ayan, Montoya family. At sa ating mga first time, ay pong kalilimutan, i-type ang new blessing sa ating comment section. Welcome na welcome po kayo dito mga kapatid sa Jesus Comfy Church. Stay with us until the end mga kapatid and you will be blessed. Ayan, at meron ako nakikitang mga new blessing natin dito, no? Hello, Brother Rex Kagunda. Ayan, hello bro, thank you for joining us tonight. Stay ka lang dyan kapatid, sigurado tayo na mabibless ka sa mensahe ng ating Panginoon. Welcome po kayo dito. Hello din po sa ating mga kapatid. Mami Lola, hello, shoutout po sa inyo dyan, Sis Ruth and Sis March. Siyempre, hello po Brother Jonard and Sis Winnie. Brother Yuge and Sis Maricel, Espiritu Family, good evening sa inyo. At binabati ko rin, no, ang ating mga kapatid na maaga din. Maagang nag-join. Hello, Sis Ria Quaresma from China. And kay Sis Rivi May, Sis Jelay from Brunei. Ayan naman. At syempre, kay Brother Pao. Canada naman ito, no? Talaga naman. Thank you, Lord. At syempre, thank you, Lord din sa aking katuwang ngayon na si Brother Kenneth na nag-aayos ng ating background music sa likod ng ating camera. Thank you, Lord. At pinagpalang gabi din po. Ayan, Sis Che, Sis Michelle, Sis Grace, thank you sa mga buhay nyo. At maraming salamat mga kapatid sa pagtatag, no, ng mga loved ones. Patuloy lang po tayo mga kapatid, no. Yan, binabati natin ang ating buting pastor, Pastor Roban, at syempre sa kanyang magandang wifey, Sis Belle, good evening. Sa Rusit Kids, sa Rusit Family, thank you Lord po sa buhay nyo po. Ay tayo po mga kapatid ay mananalangin muna at hingin natin ang gabay at presensya ng ating Panginoon sa ating gawain. Thank you, Lord Jesus. Ayan mga kapatid, tayo ay mananalangin mula at hingiin ang gabay at pagsama presensya ng ating Panginoon sa ating gawain. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. Salamat, Panginoon, sa panibago na namang pagkakataon na kami ay narito upang matuto at makarinig ng iyong salita. Tulungan mo kami, Lord, na maging handa at bukas sa iyong mensahe at aral na upang muling manambalik ang aming kalakasan, marinyo ang aming isipan, at Lord, muling mag-apoy ang aming pananampalataya sa inyo.
Ngayong gabi, Panginoon, magbabago ka ng puso, maglilinis ka ng aming mga isipan. Through the power of your Holy Spirit, Panginoon, binawasak mo na, Lord, lahat ng tanikala ng kaaway para kami ay hadlangan upang hindi makarinig. We rebuke, Lord, in the name of Jesus, lahat ng distractions, kabisihan ng mundong ito, Panginoon. In Jesus' name, pinapalayas mo na, Lord, lahat ng ito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, Lord, ang aming internet connection, na palalakasin mo pa ito, maging data man, Panginoon, upang magtuloy-tuloy, Panginoon, ang aming gawain, Lord, at ang aming connection sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko na consistent sa gawain, na lagi kang inuuna, laging handang makinig, Lord. Ngayon pa lang, Lord, may pagpapala naghihintay sa mga anak mo. Muli, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming gawain. Ang katagumpayan to, Panginoon, ay magbibigay karangalan, Panginoon, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Lord Jesus, lahat ng ito ay tinataas namin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid. Matatapos lang po natin manalangin. At sa mga kapapasok pa lang, wini-welcome po kayo sa ating OPM Online Prayer Meeting. Kaya tayo po ay magpupuri ngayon sa ating Panginoon. Awitin natin, mga kapatid, ang isa sa original composition ng ating simbahan, ang Lumaban Ka. Ayan, thank you, Lord, no? Thank you, Lord, sa ating media team na ilalagay ang lyrics ng ating kanta para lahat ay makakasabay. Ayan, mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga puso, no? Saan ka man ngayon nakikinig, nanonood, pwede niyo akong sabayan, mga kapatid, sa ating pagpupuri. Huwag lang po tayo makinig, mga kapatid, no? Ibigay natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Ayan, mga kapatid, sabayan niyo ako magpuri sa ating Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Ayan, thank you, Lord. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong kapangyarihan, makakamit ang tagumpay. Sa tulong ng Diyos, ihanda mo na ang puso mo, humarap sa bawat laban mo. Ang Diyos ay nasa panig mo, sinong lalaban sa'yo? Manalig ka, manalig ka. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Hindi sa iyong lakas, hindi sa iyong kapangyarihan, makakamit ang tagumpay. Sa tulong ng Diyos, humarap sa bawat laban mo. Ang Diyos ay nasa panig mo, sinong lalaban sa'yo? Manalig ka, manalig ka. Manalig ka, manalig ka.
pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Amen! Praise the Lord! Lumaban ka kapatid sa pangalan ng Panginoong Jesus. Anumang laban yan ay panalo ka na. Tiyak ang victory. Lumaban ka. Original composition po ito ng ating simbahan. No? Thank you Lord. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon at alam natin na sa bawat laban natin ay kasama natin si Lord. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord sa mga awitin na pinagkaloob ng ating Panginoon sa ating simbahan, no? Papapakinggan po natin ito sa ating YouTube channel. Ayan, Jesus Comfy Church. Nasa comment section natin mga kapatid yung link. At marami pong mga awitin, no? Mapapakinggan natin sa ating YT. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga kapatid, pakisubscribe na rin po ito. Mapapanood nyo rin po doon mga kapatid ang ating sermon replays, mga snippets, at mga bagong awitin ng ating Panginoon. Praise the Lord at thank you Lord sa buhay ng ating worship team. Yan, kay Mami Lola kanina. Thank you Lord, nakaka-bless ang bawat awitin. No? At yun nga mga kapatid, no? I-subscribe na natin at i-share na po natin yan sa ating mahal sa buhay para maraming kapakinig at mabless ng mga awitin ng simbahan. Thank you, Lord! At nga pala mga kapatid, meron din tayong TikTok. Sa mga may TikTok dyan, paki-follow na rin po mga kapatid no, ang ating TikTok at Jesus Comfy. At sa ating Facebook kung saan tayo live ngayon, Jesus Comfy Church. Ayan, pa-invite na rin po mga kapatid at pa-follow na rin sa ating mga friends, loved ones. I-share na po natin mga kapatid. Thank you Lord Jesus. Yan at pinabati din po natin ng isang pinagpalang gabi ang ating international churches, Jesus Coffee Greece, Canada, sa ating mga Jesus Coffee pastors. Hello po Pastor John, Bishop Ricky, Reverend Joe. Hello po Pastor Arnold, Pastor Banji, ayan, Pastor Bong, and Sis Josephine Ilagan. Thank you Lord Jesus. At sa ating Jesus Comfy Nasugbo, binabati ko rin po kayo sa Manila, Batangas. Isang pinagpalang gabi po. Thank you Lord sa mga kasama natin ngayon. Hello po, Sis MJ and Brother Joel Napolitano and Sis Gemma. Hello, Brother Ronel and Sis Kay. And iniimbitahan ko po kayo mga kapatid sa ating worship service and fellowship every Sunday at 11:30 a.m. Located po tayo sa Gig Mall, Diego Serra, Pulang Lupa, Las Piñas City. Second floor po tayo mga kapatid. Ayan, thank you Lord, no? And if you're looking for a place to belong, welcome na welcome po kayo dito sa ating simbahan, Jesus Coffee Church. Kaya napakahalaga mga kapatid na mapabilang talaga tayo sa simbahan para maging konektado tayo no, sa body of Christ. At syempre, para malaman natin kung ano ba talagang role natin, kasi lahat tayo meron tayong unique role and purpose sa body of Christ. Kaya kung ikaw ay wala pang ministry, no, na welcome ka sa aming ministry, church ministries. Meron tayong kids church. Bata pa lang ay napakahalagang mataniman na ng salita ng ating Panginoon. Meron tayong growing kids ministry, meron tayong women's ministry, women of wisdom ministry, meron tayong dance team, worship team. Ayan, YP Women's and Men's. Ayan, thank you Lord no, sa mga buhay ng mga ministry, ushering ministry. Kaya naman mga kapatid, napakahalaga na konektado tayo sa body of Christ para malaman natin yung purpose natin sa buhay. Kaya
Kaya naman mga kapatid, ini-invite namin kayo sa ating Wednesday Bible Study. Naku, nakaka-excite lagi ang ating Bible Study kasi syempre, nadadagdagan ang ating kaalaman patungkol sa salita ng ating Panginoon, pagkilala sa ating Panginoon. At syempre, thank you Lord, pinapangunahan tayo ng ating routine pastor. Wala iba kundi si Pastor Ruban. Ayan, thank you Lord mga kapatid. Zoom po tayo 8:30 p.m. to 9:30 p.m. mga kapatid. Ilaan natin yung oras na yun sa gawain ng ating Panginoon para mas lalo pang magdagdagan ng ating kaalaman. Huwag kang manatili lang sa kung ano yung nalalaman mo at natututuhan. Kundi magpalalim tayo, kumain tayo lagi at huwag tayo manatiling baby Christian lang. Kundi mag-mature tayo mga kapatid. Kaya, see you mga kapatid ha, after nito ng ating OPM sa ating Bible study. Every Wednesday po yan mga kapatid. Ayan, thank you Lord. Ayan mga kapatid, coffee break muna tayo. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you Lord at ayan mga kapatid, sa ating coffee break, no? At magpapatrivia ulit tayo ngayon mga kapatid at sa nakakaalam, pwede po tayong sumagot sa ating comment section, lalo na sa ating mga kids, sa mga kabataan. Ayan, naituro na rin po ito no, sa ating kids church. Siguradong alam nyo na ito. Ayan, alam na to ng mga kids natin dyan. Super easy question lang tayo, no, mga kapatid, para lahat ay makasagot. Ayan, paki-comment po mga kapatid anong hayop? Ayun, anong hayop ang inaalagaan ni David? Ayan, para sa kanyang amang si Jesse. Diba? Napakadali lang nito mga kapatid. Ano ba yung hayop na yon na inaalagaan ni David? Ayan, thank you Lord. Madali lang yung tanong natin, kaya sigurado tayo na lahat ay nakakasagot. Siyempre, ang tamang sagot dyan mga kapatid ay sheep or tupa. Ayan, tumpa. Si David, kung mga kapatid, no, ay unang nabanggit na nagpapastol ng tupa. Ayan, so 1 Samuel 16:11. Nang sabihin ng kanyang amang si Jesse kay propetang Samuel na si David ay nasa pastulan. Diba? So, nakakatuwang isipin ng mga kapatid. Kasi si David po dito, sa kanyang murang edad, ay napaka-responsable na bata ito at masunurin sa kanyang magulang. Isang halimbawa na dapat tularan lalo na sa ating mga kabataan at kids na nanonood ngayon, maging sa ating lahat din na nakikinig ngayon ang pagsunod o obedience sa ating mga magulang. Mababasa natin mga kapatid sa chapter 17 verse 17 to 18 kung saan inutusan din si David dito ng kanyang amang si Jesse para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nasa labanan, nasa digmaan, no? At yun nga, mga kapatid, kinabukasan ngay, madaling araw pa lang ay bumangon na si David, hinanda ang pagkain at pumunta sa kanyang mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, sumunod si David dito na hindi nagrereklamo at yung kanyang mga tupa ay pinaalaga niya muna sa isang pastol. So makikita natin dito mga kapatid yung faithfulness si David at syempre yung accountability, no? Dahil hindi niya pinabayaan yung kanyang responsibilidad. Nakisuyo siya. Tingnan muna sa iba yung kanyang tupa. Kayo mga kapatid, sa mga kids natin, paborito din ba kayong utusan ng mga magulang nyo? Ayan, di ba? Ayan, kapag inuutusan ba kayo habang may isa pang nakaatang, ayan, sumusunod ba kayo agad o kailangan pa ng pamalo? O yung iba umahaba na agad ang uso. Bakit naman ako lagi inuutusan nyo? Ayan, si kuya na lang at si ate na lang. Ayan, kahit sa mga kapatid natin ngayon na nagtatrabaho, may pagkakataon ba na nauutusan din kayo ng boss ninyo na kahit hindi naman saklaw o sakop dun sa work nyo ano ba yung nagiging response nyo doon? Ayan, nagagalit ba kayo? Kasi ito naman si boss, hindi naman sa akin trabaho to. Pinatrabaho sa akin. Utos ng utos naman. Ayan. Sabi sa Ephesians 6:5-7, no? Mga alipin, sundin ninyo ang inyong amo dito sa lupa ng may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong puso,
sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen. Kaya mga kapatid, pinapaalala lamang ito sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang obedience ay dapat makita mismo sa atin. Sa atin mag-uumpisa. Obey without complaining. Because we don't serve to please people. We live to please God. At sa mga kids natin, pinapaalala lamang sa atin na magkaroon tayo ng paggalang, takot, at pagpapasakop sa ating mga magulang. At kapag syempre may inuutos, sumunod agad. Dahil ang pagsunod natin sa kanila ay pagsunod din natin sa ating Panginoong Jesucristo. Na maging si Jesus man din ay naging masunurin sa kanyang magulang dito sa mundo. Nang hindi nagre-reklamo. Yan mga kapatid, ang ating coffee break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Kaya yan mga kapatid, thank you Lord sa mga sumagot sa ating coffee break. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na magbasa po tayo ng ating Biblia araw-araw. Maglaan po tayo ng oras mga kapatid, no? Para lalo natin maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. At syempre upang matanggap natin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng kanyang salita. At syempre, let not just read the Word of God, but truly let us study and meditate on it. Thank you, Lord Jesus. Ayan, thank you Lord mga kapatid sa lahat ng sumagot sa ating coffee break. Kuha na po tayo ng ating mga Bible mga kapatid at sabay-sabay po natin buksan at basahin 1 Samuel chapter 17 verse 45. At syempre habang binubuksan po natin ang ating Biblia, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating kingdom partners, supporters, pledgers, tithers, sa lahat po ng mga kapatid natin na patuloy na nagbibigay sa ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa buhay nyo. Tandaan natin tapat ang ating Panginoon at wala pang pangako ang napako sa Kanya. Lahat na ginagawa natin na pagtatanim sa Kanya mga kapatid ay hindi nasasayang at may naghihintay na pagpapala. Sabi nga diba sa Malaki 3:10, subukan mo lang kapatid na magbigay ating Panginoon at tiyak na ibibless ka niya na siksik, liglig at nag-uumapaw ng pagpapala. Thank you Lord Jesus. Napakarami na tayong kapatiran na nagpapatunay sa pagiging tapat ng ating Panginoon. Dahil sa kanilang pagiging tapat din sa kanilang ikapo ay talaga namang pinagpala sila na higit pa sa kanilang inaasahan. Hindi mo matatalo ang Diyos natin pagdating sa bigayan. Subukan mo lang kapatid kung hindi niya bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Amen! Thank you Lord! Andyan po mga kapatid sa comment section natin ang ating GCash number and video account. Thank you Lord, no? Dahil sa inyong patuloy na suporta, malapit na natin magamit ang sanktuaryo ng ating Panginoon sa Andrea Village. Maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na suporta. Praise the Lord! No, may God bless you 100-fold mga kapatid for your generosity. Ayan, thank you Lord. Nandiyan ka na ba mga kapatid? Kunin na natin no, ang ating Biblia, mga notebook at ballpen natin. At buksan na natin mga kapatid at basahin sa 1 Samuel chapter 17 verse 45. Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak." Amen! Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa pagbasa ng iyong salita, pagpalain mo ito. Salamat Lord sa salita mo na bibigay buhay at lakas sa aming uhaw na kaluluwa. Buksan mo Panginoon ang aming puso, gawin mo matabang lupa upang lahat ng aming maririnig ay tutubo, lalago at magkaroon ng maraming bunga. Ngayong gabi Lord, mangusap ka, mangaral ka, makikinig kami. Tanging sa pangalan mo lamang o Diyos ang tunay na tagumpay, kalakasan, papuri at pagsamba. Sa pangalan mo Jesus, Amen. Thank you Lord Jesus. Praise the Lord.
Ayan mga kapatid, katatapos lang natin manalangin at magbasa ng salita ng ating Panginoon sa 1 Samuel chapter 17 verse 45. At kung kapapasok mo pa lang mga kapatid, dito na po tayo sa Word at welcome kita sa ating OPM online prayer meeting. Ako nga po muli, si Sis Novi ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi. Sa binasa po natin kanina, si David po mismo nagsabi noon sa harap ni Goliath, no? And our topic for tonight is the battle is the Lord's. Amen. Thank you, Lord. The battle is the Lord's. Amen. Ayan, thank you, Lord. Sa buhay natin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, paano mo ba masasabi na, Lord, sa'yo laban ito? Diba? Kapag may pagsubok, na hindi ka mag-aalala dahil alam mong si Lord ang lalaban para sa'yo. We are talking about the strong faith of David at a very young age. Alam niyo naman siguro ang kwento ni David, no mga kapatid? Pinagtagumpay po siya ng Panginoon laban kay Goliath. Comment nyo nga lang mga kapatid, the battle is the Lord's. Ayan, the battle is the Lord's. Amen? Meron tayong tanong, no? Para sa mga kapatid natin adventurer dyan. Ayan, mahilig sa heights, umakit sa mga bundok. Comment nyo nga mga kapatid, yung mga experience nyo. At ano ba yung pakiramdam nyo kapag nasa tuktok kayo ng bundok? Or yung nakasakay kayo sa Ferris wheel? Fulfilling ba? Yung iba sabi, nakakalula. At yung iba naman, masarap sa feeling, nakaka-amaze. At yung iba naman, gusto na bumaba agad. Hindi pa nakaikot. At yung iba naman, bucket list check, si Snowy. Diba? Ang sarap nga naman nun, no? Feeling mo na sa cloud9 ka. At syempre magkahalo excitement. Excited ka sumakay. Pero nung nandun ka na, may kaba at takot na. Kasi napakataas diba? Yung iba, diba? Nakakalula at maging, ako din mga kapatid, ay na-experience ko rin. Ayan. Makaakyat sa 27-story building. Naalala ko po mga kapatid, Christmas party po yun, na sa work na dati kong kuya. Naimbitahan ko kami, tapos pagsilip ko po dun sa glass door, nauna po agad yung kaba. Kasi isipin mo, nasa taas ka di ba? 27, floor yun tapos tanaw mo lahat sa baba. Nakita ko dun kung gaano kaliliit yung mga tao pag nasa taas ka ng building. Di ba? Imagine niyo yun mga kapatid, no? 27th floor ka. So, para silang mga langgam kung titingnan. Na-experience nyo rin yun, mga kapatid. Diba? So, nakaramdaman ng takot, pero sa kabilang banda, na-amaze ako at napaisip ako. Paano pa kaya si Lord, no, na nasa pinakamataas siya? Nasa langit siya So, tanaw niya rin tayong mga tao nandito sa mundo. Diba? Na mas mataas si Lord at mas malaki pa rin ang Diyos natin. Talaga naman, no, na pinapaalala lang sa atin, mga kapatid, na mas malaki siya kaysa sa mga takot natin at mas mataas ang kaparaanan at kaisipan niya kaysa sa atin. Kaya huwag natin questionin ang plano at pamamaraan ni Lord. Amen? Ayan, thank you Lord sa mga kapatid natin na nag-comment ng kanilang mga experience. Ayan, na-share ko to mga kapatid kasi alam nyo ba sa Bible, kung nabasa nyo na ito sa 1 Samuel chapter 17, meron ding napakataas na tao at alam ko kilalang kilala nyo na ito. Ayan, pamilyar na kayo dito sa kwento ni David at ni Goliath. Maging sa kids church natin ay alam na rin ang kwentong ito, no? Ayun, thank you Lord. The Bible says, Goliath is 9 feet tall. Ganun siya kataas. Wow, ang taas mo naman, Goliath. Di ba? Mapapatingala ka na lang siguro, no? Sa tangkad niya. Maaaring sa iba, kinagigiliwan na ang istoryang ito. Dahil sa panahon natin ngayon wala na tayong makikitang mga higante o kasing tangkad man ni Goliath. Meron pa ba ngayon? Siguro sa basketball player, sino ba pinaka matangkad? Si Yao Ming. Ayan, si Yao Ming ba? Si Kai Soto? At yung buhay pa ba yung pinaka-tallest man in the world? Nakaka-amaze man, no? Dahil pinagpala sila ng height. Tayo kasi cute lang cute lang tayo. Pero alam niyo mga kapatid, this story reminds us that no matter how small we may feel, kahit pakiramdam ba natin ay meron pang mas matangkad sa atin at napakalaki ang nasa harapan natin, we can face our giants with God on our side. Amen?
Ayan, thank you Lord. Dahil mas mataas pa din ang Diyos na pinaglilingkuran natin kaysa 9 feet tall na pagsubok. Amen ba dyan mga kapatid? Kaya ngayong gabi pag-uusapan natin, no, mga kapatid. The battle is the Lord's. Ayan. The battle is the Lord's. Amen? Dito po sa binasa natin kanina mga kapatid. Si David po ay isang pastol. Yan, kagaya sa coffee break natin. Nag-aalaga siya ng mga tupa. At inutusan siya ng kanyang tatay na si Jesse dito. Kung nabasa niyo po ito sa 1 Samuel, diba? Na-anoint na po ito dito si David bilang next king of Israel. Binuhusan siya ng langis dito na siyang pinili ng ating Panginoon susunod na hari. While the Bible does not specify David's age, he may have been around 15 or 17 years old and David was obedient to his father. No? Hindi siya nagrereklamo. Ayan, sumunod agad siya sa specific instructions ng tatay niya na, "Oh anak, dalhin mo ang mga pagkain ito sa mga kapatid mo." Kasi nga, nasa military po yung mga kuya ni David. Ayan. Sabi po sa verse 22, pumunta siya sa lugar kung saan may labanan para kumustahin ang mga kapatid niya. Bali si David po ay bunso, no, sa magkakapatid. At nung pagpunta niya po doon sa kampo ng mga Israelites, nakita po ni David yung labanan ng Palestine at Israel. At talaga naman, mortal na magkaaway, no? Kahit hanggang ngayon, naglalaban pa rin talaga ang bansang ito. At sa verse 23, dito nakita ni David at narinig na naghahamon si Goliath at nagtatakbuhan yung mga Israelites. Sa buhay natin bilang nagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ano ba yung nagiging reaction mo kapag biglang may tumayong higante sa harap ko? Kagaya ni Goliath, di ba? Matataranta ka ba? Deadma? Or kagaya ng mga Israelites sa binasa natin, nagtakbuhan sila sa sobrang takot na makita nila si Goliath. Ikaw kapatid, ano ba yung magiging reaction mo sa mga higante na yun? Ano ba yung mga higante na yun, kapatid, para matakot ka? Ayan, kakapusan ba? Mga sakit, doubt, discouragement, or maybe insecurities. Sabi sa 1 Samuel 17:4, biglang lumabas itong si Goliath at lumapit sa kampo ng mga Israelites na naghahamon. Imagine niyo yung laki ng boses ni Goliath habang sumisigaw siya. Sino ba ang hindi matatakot ng gusto? Kilalang-kilala siya bilang mahusay at matapang na mandirigma. 9 feet tall. Talagang lahat ng sinuot niya, iyari sa matitibay na bakal at mabibigat ang suot niya. Bronze ang helmet, bronze ang breastplate. Kumbaga talagang kumpleto ang kanyang kasuotang pandigma. Paano mo yung lalabanan? Tayo, no? Bilang followers ni Jesus Christ, paano ba natin masasabi na kasama natin ang Diyos? Knowing that ultimately the battle is the Lord's. Gusto ko i-share ang 2 point tonight mga kapatid para manatili tayong matatag sa gitna ng hamon at laban sa buhay. Ang ating point number 1, we have to stand firm on God's Word. Stand firm on God's Word. Kung si Goliath ay fully equipped in his armor, tayo bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat mas fully equipped at lagi suot ang full armor of God. Tandaan natin mga kapatid, we are not fighting against flesh, but against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So ano ba yung armor of God? Diba alam na dapat natin to? Yung belt of truth, ibigkis mo yan. Kapag alam mo ang katotohanan, ang salita ng ating Panginoon, hindi ka agad mabubuwal at madadaya ng kaaway. You will discern truth from lies dahil grounded ka in God's Word, in God's truth. The breastplate of righteousness, dahil righteous na tayo sa paningin ng Diyos. The breastplate protects our hearts from guilt and condemnation. The gospel of peace, diba? This equip us to spread the good news of Jesus Christ. And when we walk in peace, we can share His love and hope with others. Shield of faith. Ayan. This is our defense against doubt and fear by trusting in God's promises, helmet of salvation, and sword of the Spirit, salita ng ating Panginoon. Kaya ito ang magiging defense natin sa labanan. Imaginein mo sundalo ka at nasa front line ka, diba, without wearing the full armor. So, automatic tumba ka.
Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, the commanding King of Kings, di ba? Na pag sumugod tayo sa laban, dapat laging ready tayo eh. Tayo yung mga sundalo ng ating Panginoong Jesucristo, dapat hindi ka na kailangan pagsabihan at palalahanan lagi na isuot mo yan. Pero salamat sa Banal na Espiritu na siyang nagre-remind lagi sa atin at tumutulong sa ating kahinaan. Pero dapat, meron na tayong accountability. Kasi kung susugod ka sa labanan, wala kang bala, huwag ka nang magtaka kung ikaw unang tatamaan na naglalagablab ng palaso ng kaaway. Kasi wala kang suot na armor of God. Kaya be vigilant mga kapatid, kasi ang kaaway natin si Satanas, sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kaya it's vital to stand firm on God's truth. Stand firm on God's word as our sword, prayer as our shield, and the love of God as our fortress. Kaya mga kapatid, we should recognize and identify the giants we face. Dahil hindi lahat ng battle ay worth it pag-aksayahan ng oras, energy, at effort. Dapat inaalam natin yun, yung taktika ng kaaway. Kasi may mga battle na kailangan lang natin manahimik at ipaubaya sa Diyos. Kagaya ng bagyo na pinakalma ng ating Panginoong Hesus. Sa Matthew 8 at sa Exodus 40 naman, nung binuksan ng ating Panginoon ang dagat na pula para makatawid ang mga Israelites. Diba? Nag-intervene ang Diyos in a miraculous way. Diba? Exodus 40:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Kaya, God made a way when there seems to be no way. Dahil wala naman talaga tayong kontrol, mga kapatid, or kapangyarihan over nature para pigilan ang mga sakuna, kalamidad, bagyo, lindol. Ito mga battle na labas na sa ating kontrol at ipaubaya natin sa ating Panginoong Hesus. Dapat natin tingnan ito bilang pagkakataon para lalo tayong lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanyang kalooban. Lamentations chapter 3 verse 37 to 39, walang anumang bagay na nangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Marami man sa mga kapatid natin ang talagang tinamaan ng bagyo, pero lagi natin tatandaan mga kapatid that God is still good. He is still sovereign, worthy to be praised, and in control of everything. He is enthroned over the flood. Piliin mo pa rin, tingnan ang kabutihan ng Diyos. Dahil hindi naman niya ito ibibigay, ipapahintulot sa atin na hindi kayang nagpasan. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Marami mang nawala, pero tiyak na ibabalik ni Lord lahat yon. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon pagpapala lang ba tatanggapin natin mula sa Kanya? Paano ma-exercise yung faith natin kung sagana lagi tayo sa buhay? Baka hindi na natin kailanganin si Lord. Kagaya na nangyari kay Job, sa Job 42:10, nawala sa kanya lahat pero muli siyang pinaunlad ng Panginoon at dinoble pa ang dating kayamanan ni Job. Alam niyo na ito. Because he learned to trust in God's wisdom, timing, and he acknowledged God's sovereignty. You just have to stand firm on His word. Sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 3, kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan at muling pasasaganahin kung mananatili lang kayo sa Kanya. Amen? Kaya mahalagang maunawaan natin mga kapatid ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. There are 8,000 plus promises of God in the Bible. Amen? Naalala niyo ba yung sermon ni Pastor about God's promises? Meron ka bang pinangahawakan ngayon? Ayan. Paki-comment ng mga kapatid kung ano ba yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Na kahit sa kabila ng mga pagsubok, dumating ang sunod-sunod na bagyo, mananatili ka pa rin nakatayong matatag sa salita ng ating Panginoon. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Kagaya ng punong kahoy sa tabi ng batisan, hindi ito nanganganib kahit dumating man ang tag-init, patuloy pa rin ito namumunga. Dahil nakaugat na ito sa matibay na pundasyon na walang iba kundi si Jesucristo. Saan ba nakaugat ang pag-asa mo ngayon, kapatid? Dapat nakaugat at nakaangkla yan sa ating Panginoon. Lord, alam kong tutuparin mo ang pangako mo. Be it a promise of healing, financial freedom, promise of protection, promotion, spiritual growth. Ano ba yung mga promise na yun ng ating Panginoon? You declare it over your lives, mga kapatid. Diba every Sunday meron tayong declaration?
Psalms 23:6, surely goodness, Lord, and mercy will follow me all the days of my life. You will heal me, Lord, and restore my health. I will borrow from none. I will lend to many nations. Diba, mga kapatid? Dahil alam natin na lahat na nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Ayan. Paano tayo makakakuha ng pangako ni Lord kung hindi naman tayo nagbabasa ng kanyang salita? Hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagde-devotion, nag-church, at nag-worship. Hindi pwedeng patay ang pananampalataya natin at maghihintay na lang na walang ginagawa. Samahan mo rin ang gawa, mga kapatid, because faith without action is dead. Kung may battle na hindi kailangan lumaban, may battle din naman that requires effort at cooperation. Kailangan may gawin ka para maipanalo ito. In 1 Samuel chapter 17, verse 16, alam niyo ba mga kapatid, sa loob ng 40 days, paulit-ulit na hinahamon ni Goliath ang mga Israelites, araw at gabi. Isipin niyo yun, no? 40 days, namuo ang takot sa puso ng mga Israelites. 40 days naghahamon at naninigdak si Goliath. 40 days nagbabanta, pero walang naglakas loob na tanggapin ang hamon niya. Bakit? Dahil sa takot. Takot sila eh. Ikaw ba, ano ang kinakatakutan mo ngayon? Ilang days na ba yung takot sa puso mo at hindi ka makalaban? Ilang days na ba yung problema mo para hayaan mong lumpuhin ka at hindi ka manindigan sa salita ng ating Panginoon na pagagalingin ka niya o protektahan ka niya at iaangat ka niya, ipopromote ka niya. Ilang days mo na ba kinikimkim yung galit sa puso mo at hindi ka makapagpatawad? Bakit hinayaan mong manatilihin sa'yo? Dahil minamagnify mo. Kaya nagiging higante sa paningin mo. Eh kasi si Snowy mas malakas ang bulong ng kaaway eh. Hello anak ka ni Lord. Meron bang mas malakas at makapangyarihan sa salita ng ating Panginoon? 1 John 4:4. For he who is in you is greater than he who is in the world. God's power within us is stronger than any challenges we face. The power in us is greater, mightier, and bigger than any fears. You just have to exercise your faith, for God has given us supernatural authority over the enemy. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot, but of power, love, and self-control. Power and authority, hindi espiritu ng pagkaduwag at pagkaalipin. Luke chapter 10 verse 19, binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na natapakan ng mga ahas, mga alakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Si Satanas ang mapasailalim, ang matatapakan, hindi tayo. For we have the authority in Christ's victory. Anong dapat gawin? Stand firm on God's truth and His Word, for we are never fighting alone. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid, na siyang nagbibigay ng tagumpay sa bawat laban. Paano natin matitiyak na ang Diyos ay nasa panig natin? Stand firm on His Word. Yun ang dapat natin gawin, mga kapatid. Manindigan ka sa salita ng ating Panginoon. Para tayo ay nakakatayong matibay sa laban, you have to stand firm on God's Word. And for our second point, paano natin maipanalo ang laban? Because there is always victory in the name of Jesus. Point number 2, there is always victory in the name of Jesus. When life throws challenges our way and the odds seem insurmountable, there is one name that stands above all, Jesus. In His name, there's victory. We are claiming victory in every battle because God empowers us with His strength, His love, grace, and mighty hand. We can hold on to the promise that Jesus has already overcome the world. John 16:33, yan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ng courage, knowing that our faith in Him will lead us to triumph. Bakit nga ba hindi lumaban ang mga Israelites? Kung tutuusin, kaya naman nilang lumaban. Naisip niyo rin ba yun? Dahil ba kulang sila sa strategy and plans? Or because they let the enemies dictate the terms of engagement? Na kung mananalo si Goliath, gagawin silang alipin. Or maybe because their faith was small, while their fear was greater. Nakalimutan nila ang pangako ni Lord in Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not tremble or be dismayed,
For the Lord your God is with you wherever you go. Pero mga kapatid, ibahin niyo si David. He never once doubted that God had already given him the battle. David never lost his faith, not even for a second. Like David, we should also have a courageous spirit, unshakable faith. He didn't let fear dictate his actions. Wala mang bilib sa kanya ang kapatid niya, maging ang mga tao sa paligid niya. Pero umatras ba si David? Nagtago ba siya? Hello, 9 feet yung kaharap niya, oh. Hindi nga siya natakot eh. Yung mga pagsubok mo, gaano ba kalaki yan para pagdudahan mo si Lord? Bakit sumusuko ka na agad? Gayong pinangako ni Lord sa atin that He will never leave nor forsake us. Lumaban ka kapatid sa pangalan ni Jesus. Minsan, nalalagay tayo sa isang sitwasyon kung saan susubukin talaga yung faith natin sa Kanya eh. Kagaya ni David, dinidiscourage siya nung nasa paligid niya, imbis na suportahan. Kaya napakahalaga talaga ng circle of friends natin that we choose the people we surround ourselves with. Yung kagaya mo ng paniniwala, those people who will support and uplift us para makapagpatuloy tayo sa ating takbuhin and walk kay Jesus. Si David, nilagay niya ang tiwala niya sa Panginoon. Kasi alam niya ang pinaglalaban niya at ang goal niya. Ikaw kapatid, alam mo ba ang pinaglalaban mo? Alam mo ba ang goal mo? Alam mo ba ang purpose mo? Kapag pinipersecute ka ng unbeliever, o ayan, pa-church ka pa, pa-worship ka pa, wala ka namang mapapala dyan, paano mo ba ipaglalaban ang pananampalataya mo? Wala ka man lang bang gagawin? Wala ka man lang bang sasabihin? Oo, alam natin si Lord ang magtatanggol sa atin, pero dapat alam din natin kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. Lalo na kapag patungkol sa ating paniniwala at pananampalataya. Dahil sabi sa Mark 8:38, kapag ikinahiya niyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao, sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao. Huwag mo ikahiya si Lord mga kapatid. Dahil kung tutuusin, inaako na ng Panginoon lahat ng kahihiyan na dapat sa atin. Dapat tayo ang dumanas nun. Sa kanyang sakripisyo sa krus, dinala niya ang ating mga kasalanan at kahihiyan. 2 Corinthians 5:21, sinasabi, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring ng makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ang bawat pagdurusa, bawat pagkatalo, at bawat kahihiyan na ating nararanasan ay hindi na kailangan dalhin pa sa kasalukuyan dahil pinako na lahat na ito sa krus. You stand up for the truth. Kaya nga tayo tinawag para mag-witness to win souls to Jesus Christ. Pero hindi tayo makikipag-away You always choose to respond with love, gentleness, and grace dahil alam mo ang katotohanan. Dapat tayong magpatotoo sa kabutihan ni Lord. Tinawag tayo to be the salt and light of the world. Matthew 5:14-16. Tayo bilang mga Kristiyano, ang ating tungkulin ay ipahayag ang katotohanan ng Ebanghelyo at ang pagmamahal ni Jesus. 1 Peter chapter 3 verse 15, ngunit ipagtanggol ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos na may kaalaman, paggalang. Pinapakita nito na dapat tayong handang ipagtanggol ang ating pananampalataya. Ngunit sa paraang may pag-ibig at respeto. Ephesians 4:15, tinuturo tayo na magsalita ng katotohanan sa pag-ibig. To stand up for the truth ay hindi nangangailangan ng pagkikipag-away o pag-atake sa iba, kundi isang pagkakataon nito na ipakita ang tunay na pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga salita, sa ating gawa, maaaring tayo maging witness ng kanyang biyaya at katotohanan na magdadala sa kanila ng pag-asa at kaligtasan ng mga tao. James 1:22, but be doers of the word and not hearers. Kagaya ni David, hindi siya mapalagay, di ba? Hanggat hindi niya na ipaglaban ng Diyos na pinapaniwalaan niya, Diyos na sinasamba niya. Bata man kung maituturing, but God can use anyone to accomplish His plans, His missions, kahit tingin sa kanya isang shepherd boy lang.
God can transform him into a mighty warrior. Kahit ikaw, pwede kang gamitin ng ating Panginoon, mga kapatid, para matupad ang layunin niya, ang kalooban niya. Patunay lamang na hindi hadlang ang edad, bata ka man, matanda ka man, para gamitin sa kaharian ng ating Panginoon. 1 Timothy chapter 4 verse 12, huwag mo nga hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pananalita, pag-uugali, pag-ibig at malinis na pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, ang tingin sa kanya ni Goliath ay aso lamang dahil nagbase si Goliath sa tindig ni David at kabataan, pero pinapaalala sa atin ng ating Panginoon sa 1 Samuel 16:7 na huwag tayong titingin sa panlabas na katangian sapagkat si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao ngunit sa puso tumitingin ang Panginoon. Amen? Sa pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa pusong malinis at tapat sa Kanya, sa pusong may pananalig, may takot at pananampalataya sa Kanya. Isang halimbawa kung paano ang tunay na lakas at tagumpay ay nagmumula sa Diyos, hindi sa mga armas o sa pisikal na katangian. Ang kwento ni David ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng ating mga kahinaan at kakulangan, ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ang magdadala sa atin sa tagumpay. Sa kanyang laban kay Goliath, pinatunayan ni David na sa tulong ng Diyos, mapagtatagumpayan. Kahit ang ating pag-asa at lakas ay dapat laging nakasalalay sa Kanya. Psalms 27, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. David's reliance on God's name rather than on physical weapons. Tunay nga, there is incomparable power in the name of Jesus. There is victory in Jesus' name. Everything in heaven and on earth must ultimately bow to that name. Lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya malaya na tayo mga kapatid dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Hindi ka na alipin ng takot, pangamba. Kaya huwag mo nga hayaang maliitin ka at alipinin ang kaaway. Huwag mo nga hayaan na habang buhay ka nalang manginginig sa takot kagaya ng mga Israelites. Gayong may authority ka naman at power magpalahis ng kaaway. Bakit hindi mo magawa? Paano ka maipagtatagumpay ng Panginoon kung wala kang pagkilos? Kagaya sa work, paano ka mapopromote kung lagi ka namang late? Sa estudyante natin, nagpe-pray ka na tumaas ang grades pero hindi ka naman nag-aaral at nagre-review. Paano ka magkaroon ng honor niyan? Kasi si David, hindi lang naman siya bastang tumayo at naghintay na matumba si Goliath. Kumilos siya mga kapatid. Dumampot siya ng bato. Patakbo niyang sinalubong ng tirador si Goliath. Tumba. It requires faith with action. David believed the living God that stood beside him. He knew that if God was on his side, he could not be defeated dahil lahat na nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya at mabibigo. Tulad ng sinasabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Truly, there is immense power in the name of Jesus. It is a name that breaks chains, heals the brokenhearted, and restores what has been lost. Amen. Hallelujah. Philippians chapter 2 verse 9 to 11, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. There is power in the name of Jesus. When we speak the name of Jesus, sickness must go, addiction must break, and fear must flee in Jesus' name. His name brings healing to the brokenhearted, restoration to those who are lost, and freedom to the captives. We receive healing in the name of Jesus. Wala nang mas makapangyarihan pa sa pangalan, sa lahat ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Binigyan ng kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, magpagaling ng may mga sakit, at magkaloob ng buhay na walang hanggan. Kaya, where does our help come from? Our help comes from the Lord, the Creator of heaven and earth. Kaya tandaan mo kapatid, hindi ka dadalhin ng Panginoon sa isang laban na hindi ka ipapanalo. Because the truth
is we have already won the victory 2,000 years ago when Jesus died on the cross for our sins. His name, there's victory. Victory over sins, victory over death, victory over fear, victory over trials, and victory in every aspect of our lives. We are victorious. We are more than conquerors, for God conquered the grave. There is power in His name. There is victory in His name. Kaya lahat ng victories natin mga kapatid, itaas natin sa Panginoon yan. Psalms 115:1, not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Amen! Hindi sa sarili nating kakayahan, lakas, abilidad, pagsisikap, kundi dahil sa biyaya, kabutihan at katapatan ng ating Diyos, kaya tayo nagtatagumpay. Kaya nararapat lamang na ibigay ang lahat ng papuri at pagsamba sa kanyang banal na pangalan, sa kanyang makapangyarihang pangalan, for He is our banner, our champion, our source of strength, who give us victory no matter what we face. We stand in the assurance that His name is the highest name. We are more than conquerors, mga kapatid. Si David bata pa, pero nagtagumpay sa higante ng buhay. Ilang taon na ba tayong Kristiyano? Bakit hindi mo maipanalo ang laban? Dahil wala kang pinangahawakan na salita ng ating Panginoon. Dahil hindi ka nagtitiwala na ang pangalan niya nagbibigay ng katagumpayan. Just as David declared victory in the name of the Lord, we too can claim our victory in the name of Jesus, who has overcome all. Laban sa kamatayan, laban sa kasalanan, laban sa takot, at laban sa higante ng buhay mo. Dahil sa ginawa niya sa krus. Dahil siya ang nagbigay sa atin ng tagumpay sa bawat laban. Our Jehovah Nissi, the Lord is our banner, Jesus our champion, who give us victory over our spiritual battles, our good shepherd, our divine protector, our shield through Him. We find strength, courage, and assurance that we are more than conquerors in every aspect of our lives. Use that mighty weapon dahil panalo na tayo. Gapin ang kaaway natin si Satanas. Wala na siyang laban pa because Jesus is in you. We are fighting from victory because Jesus Christ has already won the victory. Ang mga anak ni Lord ay hindi natalunan. Dahil tinalo ginapi ang kamatayan nung siya'y ipako sa krus. At noong 3 araw na buhay ng mamuli, kaya naman tagumpay na tayo mga kapatid. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, ng kamatayan. For the battle is the Lord's. We just have to stand firm on His word and claim victory in Jesus' name. Kapatid, tagumpay na tayo. Kaya huwag mo na bigyan ng puwang ang kaaway para takutin ka, ipahiya ka, at huwag kang tatakbo sa higante sa harap mo. Kung tatakbo ka man, tumakbo ka sa bisig ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw to kapatid na paulit-ulit na lang nagkakasala, nawawala ng tiwala sa Diyos dahil sa mga problema, o nagdududa sa mga pangako ng ating Panginoon, humingi tayo ng tawad mga kapatid. Sabayan niyo ako sa panalangin natin. Humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng kakulangan natin. At ganun din sa mga kapatid natin na first time, sabayan niyo ako mga kapatid. Oo, Sis Novi, ako to. Gusto ko maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay ko. Ayoko na maging alipin ng kasalanan. Sawa na ako mamuhay sa takot. Sawa na ako sa mga higante sa harap ko na hindi ko kayang labanan. Na kung tutuusin, gapi na. Pero hindi mo magawang labanan. Dahil natatakot ka dahil wala ka pinangahawakang salita ng ating Panginoon. Kaya kapatid, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Ipuka mo lang ang bibig mo, saan ka man ngayon. Huwag kang mahiya sa katabi mo kapatid. Itaas mo ang 2 kamay mo. At sabayan niyo ako sa ating panalangin galing sa puso. Humingi tayo kapatid ng kapatawaran sa ating mga pagdududa, sa ating mga kalabisan, sa ating kakulangan. Kaya mga kapatid, sabayan niyo ako sa panalangin natin. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ipikit mo lang ang mga mata mo, at taas sa mga kamay, ibuka ang bibig. At sabayan niyo ako mga kapatid sa panalangin mula sa puso. Panginoong Jesus, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Isa po akong makasalanan.
Marami po akong pagkukulang sa iyo. Pinagsisisihan ko na po ang lahat at binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Thank you, Lord, mga kapatid, kung sumabay ka sa ating panalangin at tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo galing sa puso. Congratulations! Dahil pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng kasalanan mo. Meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya mga kapatid, in 5 minutes, matatapos na tayo. And before we end, samahan niyo ulit ako sa ating panalangin. Sabihin niyo, yes Lord, Amen. Close your eyes and bow your heads. Panalangin muli natin ang bawat isa. Our Heavenly Father, we praise you. Thank you, Lord Jesus, for your word. Sa mga mensahe at pagtuturo na aming natanggap. The battle belongs to you, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagdududa. Tulungan mo kaming mandigan matatag sa iyong salita at pangako na sa bawat hamon at pagsubok na kinakaharap namin, may katiyakan at tagumpay. Dahil matagumpay ka na, laban sa kamatayan sa krus. Panginoon, tulungan mo kami na lalong magtiwala sa iyo dahil hindi namin kaya ito sa sarili naming lakas, kakayahan, abilidad, kundi sa tulong mo lamang sa iyong grasya. Kaya kami nakakatayo sa tulong ng iyong banal na Espiritu na tumutulong sa aming kahinaan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na ang tagumpay ay sa iyo lamang, ay pinagkaloob mo na sa amin. Patuloy mo kaming palakasin, Lord, at dagdagan ang aming pananampalataya upang kami ay hindi mabuwal, hindi magapi sa mga pagsubok sa buhay. We are more than conquerors, and we are also praying, Lord, for our brothers and sisters, Panginoon. Battle sa sakit, ubo, lagnat, sipon, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Kami ay pinagaling mo na, Panginoon. We are healed by your stripes in Jesus' name. Battle financially, sa mga pangangailangan, sa mga bayarin, kakulangan, kapupusan. You will provide, Panginoon. You are our Jehovah Jireh. The Lord will provide. Buhat sa hindi nauubos sa kayamanan sa langit, tinatanggap namin ito. Battle spiritually, sa mga nanlamig, lumayo, Panginoon. Anong balikin mo, Lord, ang apoy ng banal na Espiritu, Panginoon. Bumalik sa kanilang unang pag-ibig. Patatagin mo, Lord. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Lord, para matapos ang aming takbuhin. Battle emotionally, mentally, Panginoon. Hindi makatulog sa gabi, may takot sa puso, pagkabahala, pagtutuda, depression, anxiety, insomnia, in Jesus' name, pinapadala mo na, Lord, ang kapayapaan at comfort sa kanila. Battle sa mga desisyon sa buhay, sa pagtatides, bigyan mo kami, Lord, ng karunungan, Panginoon, na ilaan sa tama, na mag-impok ng kayamanan sa langit. Sa mga kapatid namin na nagtatrabaho, nagbi-business, Lord, ikaw ang mag-aangat, magpapalago, financial breakthrough, Lord, increase in salary, promotion, Panginoon. You will intervene, Panginoon. You will heal, Panginoon. You will answer, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga sasagutin mo pa, Panginoon. Ganon din po, Lord, pinapanalangin namin ay sanctuary, Panginoon, sa Andrea Village, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magsasaayos, ikaw magpapadala ng tulong, Panginoon, para magamit na namin ito, Panginoon. Maraming magdadala, Panginoon, na kaluluwa, Panginoon, at makakilala, Panginoon, Lord, sa iyong pag-ibig, kaligtasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala na ikaw ay lagi namin kasama, Panginoon, sa bawat laban namin sa buhay. You are Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Panginoon, Jehovah Shammah, Panginoon, lagi namin kasama. Jehovah Nisi, Panginoon, for the Lord, you are our victory. Maraming salamat, Panginoon, Lord. There is victory in the name of Jesus. Help us, Lord, to stand firm in your word, Panginoon, for the victory belongs to you, Panginoon. Matagumpay na ang mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panalangin, sa mga sasagutin mo pa in advance. We thank you, Lord Jesus. Lahat na ito, Lord, ay patuloy namin na tinataas at binabalik ang papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.
Ayan, tapos na po tayo mga kapatid. At kung kayo ay sumabay sa ating prayer mula sa puso, tinanggap si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, ang magandang balita, pinatawad ka na ng ating Panginoon at meron ka ng buhay na walang hanggan. Patuloy mo saliksikin ang Panginoon mga kapatid. Kilalanin mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Maganda mga kapatid na meron kang church family. Kaya ini-invite namin kayo mga kapatid na samahan kami sa aming online prayer meeting from Monday to Friday. At syempre every Wednesday tayo mga kapatid. Join us mga kapatid sa ating Sunday service, Panginoon, sa ating fellowship every Sunday at 11:30 a.m. Ayan, glory to God, praise the Lord. At again, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay itiyak na kapayapaan at katagumpayan sa bawat laban sapagkat kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman mga kapatid, sabay-sabay natin i-declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Power is in you, Messiah, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine upon you and be gracious to you. The Lord show His favor and give you His peace. And see you again next Wednesday, mga kapatid. Ako nga muli, si Sis Novi. Thank you, Lord, for joining us tonight. Have a great week, mga kapatid. See you!